Ang aklat ni Ezra, Kabanatang 1. Nang unang taon nga ni Ciro na hari sa Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang diwa ni Ciro na hari sa Persia, na siya'y nagtanyag sa kanyang buong kaharian, at isinulat din naman na sinasabi, ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persia, ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Diyos ng langit, ang lahat na kaharian sa lupa, at ibinili niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Sino man sa inyo sa kanyang buong bayan, sumakanya nawa ang kanyang Diyos, at umahon siya sa Jerusalem na nasa Huda, at itayo ang bahay ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Siya'y Diyos na nasa Jerusalem. At sino mang naiwan sa alinmang dako na kaniyang pinakikipamayanan, tulungan siya ng mga lalaki sa kaniyang kinaroroonan ng pilak, at ng ginto, at ng mga pag-aari, at ng mga hayop, bukod sa kusang handog sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Nang magkagayoy, nagsibangon ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng Huda at Benjamin, at ang mga saserdote, at ang mga Levita, sa makatuwid bagay, lahat na ang diway kinilos ng Diyos, na magsiahong itayo ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. At lahat na nangasa palibot nila ay nangagpatibay sa kanilang mga kamay ng mga sisidlang pilak, ng ginto at ng mga pag-aari, at ng mga hayop, at ng mga mahalagang bagay, bukod pa sa lahat na kusang inihandog. Inilabas din naman ni Ciro na hari ang mga sisidlan ng bahay ng Panginoon na inilabas ni Nabucodonosor sa Jerusalem, at inilagay sa bahay ng kanyang mga Diyos. Sa makatuwid bagay yaong mga inilabas ni Ciro na hari sa Persia, sa pamagitan ng kamay ni Mithridates na taga-ingat yaman, at mga binilang kay Sisbasar na prinsipe sa Huda. At ito ang bilang ng mga yaon, 30 pinggang ginto, at 1,000 pinggang pilak, 29 na sundang, 30 mangkok na ginto, mga mangkok na pila na ikalawang ayos ay 410, at ang ibang mga sisidlan ay 1,000. Lahat na sisidlang ginto at pilak ay 5,400. Ang lahat ng mga ito ay ipinaahon ni Sisbasar, nang silang sa pagkabihag ay ipag-ahong mula sa Babylonia hanggang sa Jerusalem. Ezra, Kabanatang 2. Ang mga ito nga'y ang mga anak ng lalawigan na nagsiahon mula sa pagkabihag sa mga nayon na nangadala na dinala sa Babylonia ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, at nangagbalik sa Jerusalem at sa Huda, na bawat isa ay sa kanyang bayan, na nagsidating nakasama ni Zorobabel, si Jesua, si Nehemias, si Siraias, si Reelias, si Mardoqueo, si Bilsan, si Mispar, si Bigvai, si Rehum, si Baana. Ang bilang ng mga lalaki ng bayan ng Israel ay ito. Ang mga anak ni Paros, 2,172. Ang mga anak ni Sipatiyas, 372. Ang mga anak ni Ara, 775. Ang mga anak ni Pahat Moab, sa mga anak ni Josue at ni Joab, 2,812. Ang mga anak ni Elam, 1,254. Ang mga anak ni Zatu, 945. Ang mga anak ni Sakai, 760.
Ang mga anak ni Bani, 642. Ang mga anak ni Bibay, 623. Ang mga anak ni Azgad, 1,222. Ang mga anak ni Adonikam, 666. Ang mga anak ni Bigvai, 2,056. Ang mga anak ni Adin, 454. Ang mga anak ni Ater, ni Ezekias, 78. Ang mga anak ni Bisay, 323. Ang mga anak ni Hora, 112. Ang mga anak ni Hasum ay 223. Ang mga anak ni Gibar, 75. Ang mga anak ni Bethlehem, 123. Ang mga lalaki ng ni Topa, 56. Ang mga lalaki ng Anatoth, 128. Ang mga anak ni Asmaveth, 42. Ang mga anak ni Chiriat Jearim, ni Sefira, at ni Beeroth, 743. Ang mga anak ni Rama at ni Gaaba, 621. Ang mga lalaki ng Mikmas, 122. Ang mga lalaki ng Bethel at ng Hai, 223. Ang mga anak ni Nebo, 52. Ang mga anak ni Magbis, 156. Ang mga anak ng ibang Ilam, 1,254. Ang mga anak ni Harim, 320. Ang mga anak ni Lod, ni Hadid, at ni Ono, 725. Ang mga anak ni Jericho, 345. Ang mga anak ni Sinaa, 3,630. Ang mga saserdote, ang mga anak ni Jedaya, sa sangbahayan ng Hisua, 973. Ang mga anak ni Immer, 1,052. Ang mga anak ni Pasor, 1,247. Ang mga anak ni Harim, 1,017. Ang mga Levita, ang mga anak ni Hisua at ni Kadmiel, sa mga anak ni Hodavias, 74. Ang mga awit, ang mga anak ni Asap, 128. Ang mga anak ng mga tagatanod pinto, ang mga anak ni Salum, ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon, ang mga anak ni Akub, ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Subay. Ang lahat ay 139. Ang mga ni Teniyo, ang mga anak ni Siha, ang mga anak ni Hasupa, ang mga anak ni Tabaoth, ang mga anak ni Keros, ang mga anak ni Sia, ang mga anak ni Padon, ang mga anak ni Libana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Akub, ang mga anak ni Hagab, ang mga anak ni Samlai, ang mga anak ni Hanan, ang mga anak ni Gidiel, ang mga anak ni Gaher, ang mga anak ni Riiyah, ang mga anak ni Resin, ang mga anak ni Nikoda, ang mga anak ni Gasam, ang mga anak ni Uza, ang mga anak ni Fasiyah, ang mga anak ni Bisay, ang mga anak ni Asina, ang mga anak ni Miunim, ang mga anak ni Nefusim,
ang mga anak ni Bakbuk, ang mga anak ni Hakusa, ang mga anak ni Harhur, ang mga anak ni Basluth, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa, ang mga anak ni Berkos, ang mga anak ni Sisira, ang mga anak ni Tema, ang mga anak ni Nisia, ang mga anak ni Hatipa. Ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon ay ang mga anak ni Sutay, ang mga anak ni Supiret, ang mga anak ni Peruda, ang mga anak ni Haala, ang mga anak ni Darkon, ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Sipatiyas, ang mga anak ni Hatil, ang mga anak ni Pukiret Hasibaim, ang mga anak ni Ami, lahat ng mga Netiniyo, at ng mga anak ng mga lingkod ni Salomon, 300 at 92. At ang mga ito ang nagsiahon mula sa Tel Mila, Tel Harsa, Kerub, Adan at Emer. Ngunit hindi nila naipakilala ang mga sangbahayan ng kanilang mga magulang at ang kanilang binhi kung sila'y taga-Israel. Ang mga anak ni Delaya, ang mga anak ni Tobias, ang mga anak ni Nikuda, 652, at sa mga anak ng mga saserdote, ang mga anak ni Abaya, ang mga anak ni Kos, ang mga anak ni Barsilay, na nag-asawa sa mga anak ni Barsilay, na Galaadita, at tinawag ayon sa kanilang pangalan. Ang mga ito ay nagsihanap ng talaan ng kanilang pangalan sa nangabilang ayon sa talaan ng lahi, ngunit hindi nangasumpungan, kaya't sila'y nangabilang na Hawa at nangaalis sa pagkasaserdote. At sinabi ng tagapamahala sa kanila na sila'y huwag magsisikain ng mga pinakabanal na bagay hanggang sa tumayo ang isang saserdote na may Urim at Tumim. Ang buong kapisanang magkakasama ay 42,360, bukod sa kanilang mga aliping lalaki at babae na may 7,337. At sila'y nangagkaroon ng 200 na mga awit na lalaki at babae. Ang kanilang mga kabayo ay 736, ang kanilang mga mula ay 245, ang kanilang mga kamelyo 435, ang kanilang mga asno 6,720, at ang ilan sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, nang sila'y magsidating sa bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem, ay nangaghandog na kusa sa bahay ng Diyos upang husayin sa kinatatayuan. Sila'y nangagbigay ayon sa kanilang kaya sa ingat yaman ng gawain na 61,000 darikong ginto at 5,000 librang pilak at 100 na bihisan ng mga saserdote. Gayon ang mga saserdote at ang mga Levita at ang iba sa bayan at ang mga awit at ang mga tagatanod pinto at ang mga Netineyo nagsitahan sa kanilang mga bayan at ang buong Israel ay sa kanilang mga bayan. Ezra, Kabanatang 3. At nang dumating ang 7 buwan, at ang mga anak ni Israel ay nangasa mga bayan, ang bayan ay nagpipisan na parang isang tao sa Jerusalem. Nang magkagayoy tumayo si Hisua na anak ni Josadik, at ang kaniyang mga kapatid na mga saserdote, at si Zorobabel na anak ni Shealtiel, at ang kaniyang mga kapatid, at itinayo ang dambana ng Diyos ng Israel, upang paghandugan ng mga handog na susunugin,
gaya ng nasusulat sa kautusan ni Moises, na lalaki ng Diyos. At ipinatong nila ang dambana sa tuntungan niya, sapagkat ang takot ay sumakanila dahil sa mga bayan ng mga lupain, at kanilang pinaghandugan ng mga handog na susunugin sa Panginoon, sa makatwidbagay na mga handog na susunugin sa umaga't hapon. At kanilang ipinagdiwang ang kapistahan ng mga balag, gaya ng nasusulat, at naghandog ng mga handog na susunugin sa araw-araw, ayon sa bilang, ayon sa ayos, gaya ng katungkulang kinakailangan sa bawat araw. At pagkatapos ng palaging handog na susunugin, at ng mga handog sa mga bagong buwan, at ng lahat na takdang kapistahan sa Panginoon na mga itinalaga, at ng lahat na naghandog na kusa ng kusang handog sa Panginoon. Mula sa unang araw ng 7 buwan, nangagpasimula sila na nangaghandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon. Ngunit ang tagat-tagang baon ng templo ng Panginoon ay hindi pa nalalagay. Sila'y nangagbigay rin naman ng salapi sa mga kantero at sa mga anluwagi, at pagkain at inumin at langis sa kanila ng mga taga-Sidon at sa kanila ng mga taga-Tiro, upang magdala ng mga kahoy na sidro na mula sa Libano na paraanin sa dagat hanggang sa Jopa, ayon sa pahintulot na nangagkaroon sila kay Ciro na hari sa Persya. Nang 2 taon nga ng kanilang pagparoon sa bahay ng Diyos sa Jerusalem, sa 2 buwan, nangagpasimula si Zorobabel na anak ni Siltiel at si Hisua na anak ni Josadek, at ang nalabi sa kanilang mga kapatid na mga saserdote at mga Levita, at silang lahat na nagsipanggaling sa Jerusalem na mula sa pagkabihag, at inihalal ang mga Levita mula sa 20 taong gulang na patanda upang magsipamahala sa gawain sa bahay ng Panginoon. Nakatayo nga si Hisua na kasama ng kanyang mga anak at ng kaniyang mga kapatid, si Kadmiel at ang kaniyang mga anak, ang mga anak ni Huda, na magkakasama upang magsipamahala sa mga manggagawa sa bahay ng Diyos. Ang mga anak ni Henadad, na kasama ng kanilang mga anak at ng kanilang mga kapatid na mga Levita, at nang ilagay ng mga manggagawa ang tatagang baon ng templo ng Panginoon, kanilang inilagay ang mga saserdote na bihis na may mga pakakak, at ang mga Levita na mga anak ni Asap na may mga simbalo, upang magsipuri sa Panginoon, ayon sa alituntunin ni David na hari sa Israel. At sila'y nag-awitang isa't isa sa pagpuri at pagpapasalamat sa Panginoon, na nangagsasabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakilanman sa Israel, at ang buong bayan ay humiyaw ng malakas, nang sila'y magsipuri sa Panginoon, sapagkat ang tatagang baon ng bahay ng Panginoon ay nalagay. Ngunit marami sa mga saserdote at mga Levita at mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, mga matanda na nangakakita ng unang bahay, nang ang tatagang baon ng bahay na ito ay malagay sa harap ng kanilang mga mata, ay nagsiiyak ng malakas, at marami ay nagsihiyaw ng malakas dahil sa kagalakan. Nanupat hindi makilala ng bayan ang kaibahan ng ingay ng hiyaw ng kagalakan sa ingay ng iyak ng bayan, sapagkat ang bayan ay humiyaw ng malakas na hiyaw, at ang ingay ay narinig sa malayo. Ezra, Kabanatang 4. Nang mabalitaan nga ng mga kaaway ng Huda at Benjamin na mga anak sa pagkabihag ay nangagtayo ng templo na ukol sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, nagsilapit nga sila kay Zorobabel
at sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, at nangagsabi sa kanila, "Papagtayuin ninyo kami na kasama ninyo, sapagkat aming hinahanap ang inyong Diyos, na gaya ng inyong ginagawa, at kami ay mangaghahain sa Kanya mula ng mga kaarawan ni Esarhaddon na hari sa Assyria, na nag-ahon sa amin dito." Ngunit si Zorobabel at si Hesua at ang nalabi sa mga pangulo ng mga sangbahayan na mga magulang ng Israel ay nangagsabi sa kanila, "Kayo'y walang ipakikialam sa amin sa pagtatayo ng isang bahay na ukol sa aming Diyos, kundi kami rin na magkakasama ay aming ipagtatayo ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, gaya ng iniutos sa amin ni Ciro na hari sa Persya, na magkagayoy pinahina ng bayan ng lupain ang mga kamay ng bayan ng Huda, at binagabag sila sa pagtatayo, at umupa ng mga tagapayo laban sa kanila upang iurong ang kanilang akala sa lahat ng kaarawan ni Ciro na hari sa Persya, hanggang sa paghahari ni Dario na hari sa Persya, at sa paghahari ni Asuero. Sa pasimula ng kaniyang paghahari, nagsisulat sila ng isang sakdal laban sa mga taga-Huda at Jerusalem. At sa mga kaarawan ni Artajerjes, nagsisulat si Bislam, si Mithridates, si Tabeel, at ang nalabi sa kaniyang mga kasama kay Artajerjes na hari sa Persya, at ang pagkasulat ng sulat ay nasusulat ng sulat Syria, at ang laman niyaon ay wikang Syria. Si Rehum na kasangguni at si Simsai na kalihim sumulat ng isang sulat laban sa Jerusalem kay Artajerjes na hari ng ganitong paraan. Na magkagayoy nagsisulat si Rehum na tagapayo at si Simsai na kalihim, at ang nalabi sa kanilang mga kasama, ang mga Dinaita, at ang mga Aparsasita, ang mga Tarpilita, ang mga Arpasita, ang mga Arkibita, ang mga Babilonyo, ang mga Susakita, ang mga Dahita, ang mga Elamita, at ang nalabi sa mga bansa na itinawid ng dakila at marangal na si Asnapar, at inilagay sa bayan ng Samaria, at sa nalabi sa lupain na nasa dako roon ng ilog, at sa iba pa. Ito ang salin ng sulat na kanilang ipinadala kay Artajerjes na hari. Ang iyong mga lingkod na mga lalaki sa dako roon ng ilog, at iba pa. Talastasin ng hari na ang mga Hudyo na nagsiahong galing sa iyo ay nagsiparoon sa amin sa Jerusalem. Kanilang itinatayo ang mapanghimagsik at masamang bayan, at nayari ang mga kuta, at isinauli ang mga tatagang baon. Talastasin ngayon ng hari na kung ang bayang ito ay matayo at ang mga kuta ay mayari, sila'y hindi magbabayad ng buwis, kabayaran o upa, at sa wakas ay ikapapahamak ng mga hari. Sapagkat aming kinakain nga ang asin ng bahay-hari, at hindi marapat sa amin na aming makita ang ikasisirang puri ng hari. Kaya't kami ay nangagsugo at nangagpapatotoo sa hari, upang ang pagsaliksik ay maisagawa sa aklat ng mga alaala ng iyong mga magulang, sa gayoy iyong masusumpungan sa aklat ng mga alaala, at malalaman na ang bayang ito ay mapanghimagsik na bayan, at mapangpahamak sa mga hari at mga lalawigan, at sila'y nagsipanghimagsik doon ng unang panahon na siyang ikinagiba ng bayang ito. Aming pinatutuhanan sa hari na kung ang bayang ito ay matayo at ang mga kuta ay mayari, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa dako roon ng ilog sa kadahilanan ito. Na magkagayoy nagpadala ang hari ng kasagutan kay Rehum na kasangguni at kay Simsai na kalihim, at sa mga nalabi sa kanilang mga kasama
na nagsisitahan sa Samaria at sa nalabi sa lupain sa dako roon ng ilog, kapayapaan at iba pa. Ang sulat na inyong ipinadala sa amin ay nabasa na maliwanag sa harap ko. At ako'y nagpasya, at ang pagsaliksik ay naisagawa at nasumpungan ang bayang ito ng una ay gumawa ng panghihimagsik laban sa mga hari. At ang panghihimagsik at pagbabanta ay nagawa roon. Nagkaroon naman doon ng mga may kayang hari sa Jerusalem na nagpuno sa buong lupain sa dako roon ng ilog, at buwis, kabayaran at upa ay nabayad sa kanila. Magpasiya kayo ngayon na inyong patigilin ang mga taong ito, at upang ang bayang ito ay huwag matayo, hanggang sa ang pasya ay magawa ko. At kayo'y mag-ingat na huwag kayong magpabaya dito. Bakit ang pagkapahamak ay mangyayari sa ikapapahamak ng mga hari? Nang mabasa nga ang salin ng sulat ng Haring Artaherjes sa harap ni Rehum at ni Simsai na kalihim at ng kanilang mga kasama, sila'y nangagmadaling nagsiparoon sa Jerusalem sa mga Hudyo at pinatigil nila sa pamagitan ng lakas at kapangyarihan. Nang magkagayoy natigil ang gawa sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem, at natigil hanggang sa 2 taon ng paghahari ni Dario na hari sa Persya. Ezra, Kabanatang 5. Ang mga propeta nga, si Hageo na propeta at si Sakarias na anak ni Ido, ay nanghula sa mga Hudyo na nasa Huda at Jerusalem. Sa pangalan ng Diyos ng Israel ay nagsipanghula sila sa kanila. Nang magkagayoy, bumangon si Zorobabel na anak ni Sealtiel at si Hisua na anak ni Hosadak, at pinasimulang itinayo ang bahay ng Diyos na nasa Jerusalem, at kasama nila ang mga propeta ng Diyos na nagsitulong sa kanila. Nang panahon ding yaon, ay naparoon sa kanila si Tatnai, na tagapamahala sa dako roon ng ilog, at si Setar Bosnai, at ang kanilang mga kasama, at nagsabi ng ganito sa kanila, "Sino ang nagbigay sa inyo ng pasya upang itayo ang bahay na ito, at yariin ang kutang ito?" Nang magkagayoy, nangagsalita kami sa kanila ng ganitong paraan, "Ano-ano ang mga pangalan ng mga tao na nagsigawa ng bahay na ito?" Ngunit ang mata ng kanilang Diyos ay nakatingin sa mga matanda na mga Hudyo, at hindi nila pinatigil, hanggang sa ang bagay ay dumating kay Dario. At nang magkagayoy, ang sagot ay nabalik sa pamagitan ng sulat tungkol doon. Ang salin ng sulat na ipinadala ni Tatnai, na tagapamahala sa dako roon ng ilog, at ni Setar Bosnai, at ng kaniyang mga kasama na mga apar sa kita, na nangasa dako roon ng ilog, kay Dario na hari. Sila'y nangagpadala ng isang sulat sa kanya, na kinususulatan ng ganito, "Kay Dario na hari, buong kapayapaan. Talastasin ng hari na kami ay nagsiparoon sa lalawigan ng Huda sa bahay ng dakilang Diyos na natayo ng mga malaking bato, at mga kahoy ay nalapat sa mga kuta, at ang gawaing ito ay pinagsisikapan at mayayari sa kanilang mga kamay." Nang magkagayoy, tumanong kami sa mga matandang yaon, at nagsabi sa kanila ng ganito, "Sino ang nagbigay sa inyo ng pasya upang itayo ang bahay na ito at upang yariin ang kutang ito?" Aming itinanong naman sa kanila ang kanilang mga pangalan, na patutuhanan sa iyo, upang aming maisulat ang mga pangalan ng mga tao na nangangungulo sa kanila. At ganito sila nangagbalik ng sagot sa amin, na nangagsasabi, "Kami ay mga lingkod ng Diyos ng langit at lupa,
at nangagtatayo ng bahay na natayo nitong malaong panahon na itinayo at niyari ng isang dakilang hari sa Israel. Ngunit sa pagkamungkahi sa pag-iinit sa Diyos ng langit ng aming mga magulang, ibinigay niya sila sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, na Kaldeo, na siyang gumiba ng bahay na ito at dinala ang bayan sa Babylonia. Ngunit sa unang taon ni Ciro na hari sa Babylonia, gumawa ng pasya si Ciro na hari na itayo ang bahay na ito ng Diyos. At ang ginto at pilak na mga sisidlan rin naman sa bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor sa templo na nasa Jerusalem at nangadala sa loob ng templo ng Babylonia. Ang mga yaon ay inilabas sa templo ng Babylonia ni Ciro na hari at ibinigay sa isang nagngangalang Sisbasar na siya niyang ginawang tagapamahala. At sinabi niya sa kanya, kunin mo ang mga sisidlang ito, ikaw ay yumaon, ipagpasok mo sa templo na nasa Jerusalem, at ipahintulot mo na matayo ang bahay ng Diyos sa kanyang dako. Na magkagayoy na paroon ang Sisbasar na yaon, at inilagay ang mga tatagang baon ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. At mula sa panahong yaon hanggang ngayon ay itinatayo at hindi payari. Ngayon nga, kung inaakalang mabuti ng hari, magsagawa ng pagsasaliksik sa bahay na ingatang yaman ng hari na nandiyan sa Babylonia. Kung gayon nga, na nagpasya si Ciro na hari na itayo ang bahay na ito ng Diyos sa Jerusalem at ipasabi sa amin ng hari ang kaniyang kalooban tungkol sa bagay na ito. Ezra, Kabanatang 6. Na magkagayoy si Dario na hari ay gumawa ng pasya at ang pagsaliksik ay isinagawa sa bahay ng mga aklat na kinalalagyan ng mga kayamanan sa Babylonia, at nasumpungan sa Akmita, sa bahay-hari na nasa lalawigan ng Media, ang isang ikid, at dooy nasusulat ang ganito na pinakaalaala. Ng unang taon ni Ciro na hari, si Ciro na hari ay gumawa ng pasya tungkol sa bahay ng Diyos sa Jerusalem. Ipahintulot na matayo ang bahay, ang dako na kanilang pinaghandugan ng mga hain, at ipahintulot na malagay na matibay ang mga tatagang baon. Ang taas niya ay 60 siko, at ang luwang niya ay 60 siko, nang may 3 hanay ng mga malaking bato, at 1 hanay ng bagong kahoy. At ang magugugol ay ibigay na mula sa bahay ng hari. At ang ginto at pilak na mga sisidlan din naman ng bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor sa templo na nasa Jerusalem at nangadala sa Babylonia, masauli at ipasok uli sa templo na nasa Jerusalem. Bawat isa'y sa kani-kanyang dako, at iyong ipaglalagay sa bahay ng Diyos. Ngayon nga, Tatnai, na tagapamahala sa dako roon ng ilog, Sitar-Bosnai, at ang inyong mga kasama ng mga apar sa kita, na nasa dako roon ng ilog, magsilayo kayo mula riyan. Pabayaan ninyo ang gawain sa bahay na ito ng Diyos. Ipahintulot ninyo na itayo ng tagapamahala at ng mga Hudyo at ng mga matanda ng mga Hudyo ang bahay na ito ng Diyos sa kaniyang dako. Bukod dito'y gumagawa ko ng pasya kung ano ang inyong gagawin sa mga matandang ito ng mga Hudyo sa pagtatayo ng bahay na ito ng Diyos, na sa mga pag-aari ng hari, sa makatudbagay sa buwis sa dako roon ng ilog,
ang mga magugugol ay ibigay ng buong sikap sa mga taong ito upang huwag mga gluwat. At ang kanilang kakailanganin, mga guyang toro, at gayon din ang mga tupa, at mga kordero na ukol sa mga handog na susunugin para sa Diyos ng langit, trigo, asin, alak at langis, ayon sa salita ng mga saserdote na nangasa Jerusalem, ibigay sa kanila araw-araw na walang pagsala, upang sila'y makapaghandog ng mga hain na pinakamasarap na amoy sa Diyos ng langit, at idalangin ang buhay ng hari at ng kanyang mga anak. Ako na may gumawa ng pasya na sinamang bumago ng salitang ito, hugutan ng isang sikang ang kanyang bahay at itaas siya at mabitin doon, at ang kanyang bahay ay magiging tipunan ng dumi dahil dito. At lipulin ng Diyos na nagpatahan ng kanyang pangalan doon ang lahat ng mga hari at mga bayan na mag-uunat ng kanilang kamay na baguhin upang gibain ang bahay na ito ng Diyos na nasa Jerusalem. Akong si Dario ang gumawa ng pasya, isagawa ng buong sikap. Na magkagayoy si Tatnai na tagapamahala sa dako roon ng ilog, si Setar-Boznai, at ang kanilang mga kasama, dahil sa iniutos ni Dario na hari, ay gumawa ng buong sikap. At ang mga matanda ng mga Hudyo ay nangagtayo at nangapasulong, ayon sa hula ni Hagio na propeta at ni Zacarias na anak ni Ido. At kanilang itinayo at niyari ayon sa utos ng Diyos ng Israel, at ayon sa pasya ni Ciro at ni Dario at ni Artajerjes na hari sa Persya. At ang bahay na ito ay nayari ng 3 araw ng buwan ng Adar, ng 6 na taon ng paghahari ni Dario na hari. At ang mga anak ni Israel, ang mga saserdote, at ang mga Levita, at ang mga nalabi sa mga anak sa pagkabihag, ay nangagdiwang ng pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos na may kagalakan. At sila'y nangaghandog sa pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos ng 100 baka, 200 lalaking tupa, 400 kordero, at ang pinakahandog dahil sa kasalanan na ukol sa buong Israel ay 12 lalaking kambing, ayon sa bilang ng mga lipi ng Israel. At kanilang inilagay ang mga saserdote sa kanilang mga bahagi, at ang mga Levita sa kanilang mga paghahali-halili sa paglilingkod sa Diyos na nasa Jerusalem, gaya ng nasusulat sa aklat ni Moises. At ang mga anak sa pagkabihag ay nangagdiwang ng Paskwa ng 14 ng unang buwan, sapagkat ang mga saserdote at ang mga Levita ay nangagpakalinis na magkakasama. Silang lahat ay malilinis, at kanilang pinatay ang kordero ng Paskwa na ukol sa lahat ng mga anak sa pagkabihag, at sa kanilang mga kapatid na mga saserdote, at sa kanilang sarili. At ang mga anak ni Israel na nangagbalik uli na mula sa pagkabihag, at siyang lahat na sa kanila ay nagsihiwalay sa karumihan ng mga bansa ng lupain, upang hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagsikain. At nangagdiwang ng kapistahan ng tinapay na walang libadura na 7 araw na may kagalakan, sapagkat pinapagkatuwa sila ng Panginoon at nanumbalik ang puso ng hari sa Assyria sa kanila, upang palakasin ang kanilang mga kamay sa gawain sa bahay ng Diyos ng Israel. Ezra, Kabanatang 7.
Pagkatapos nga ng mga bagay na ito sa paghahari ni Artaherjes na hari sa Persya, si Ezra na anak ni Seraiyas, na anak ni Asarias, na anak ni Helsias, na anak ni Salum, na anak ni Sadok, na anak ni Akitob, na anak ni Amarias, na anak ni Asarias, na anak ni Mirayoth, na anak ni Seraiyas, na anak ni Uzi, na anak ni Busi, na anak ni Abiswe, na anak ni Phineas, na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron, na pangulong saserdote. Ang Ezra na ito ay yumaon mula sa Babylonia, at siya'y kalihim na bihasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel. At tinulutan siya ng hari sa lahat niyang kahilingan ayon sa kamay ng Panginoon niyang Diyos na sumasa kanya. At nakiahon sa Jerusalem ang ilan sa mga anak ni Israel, at sa mga saserdote at sa mga Levita, at sa mga awit, at sa mga tagatanod pinto, at sa mga Neteniyo, sa 7 taon ni Artaherjes na hari. At siya'y naparoon sa Jerusalem sa 2 buwan na sa 7 taon ng hari, sapagkat sa unang araw ng unang buwan ay nagpasimula siyang umahon mula sa Babylonia. At sa unang araw ng 2 buwan ay dumating siya sa Jerusalem, ayon sa mabuting kamay ng kanyang Diyos na sumasa kanya. Sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon at upang gawin at upang magturo sa Israel ng mga palatuntunan at mga kahatulan. Ito nga ang sali ng sulat na ibinigay ng Haring Artaherjes kay Ezra na saserdote na kalihim sa mga salita ng mga utos ng Panginoon at ng kanyang mga palatuntunan sa Israel. Si Artaherjes na hari ng mga hari kay Ezra na saserdote na kalihim sa kautusan ng Diyos ng langit na sakdal at iba pa. Ako'y gumagawa ng pasya na silang lahat na nasa bayan ng Israel at ang kanilang mga saserdote at ang mga Levita sa aking kaharian na nag-akala ng kanilang sariling kusang kalooban na nagsiparoon sa Jerusalem ay magsisama sa iyo. Yamang ikaw ay sinugo sa ganang hari at ng kanyang 7 kasangguni upang mag-usisa tungkol sa Huda at Jerusalem, ayon sa kautusan ng Diyos na nasa iyong kamay, at dalhin ang pilak at ginto na inihandog na kusa ng hari at ng kanyang mga kasangguni sa Diyos ng Israel, na ang tahanan ay nasa Jerusalem. At ang lahat na pilak at ginto na iyong masusumpungan sa buong lalawigan ng Babylonia, pati ng kusang handog ng bayan at ng mga saserdote na mga naghahandog na kusa sa bahay ng kanilang Diyos na nasa Jerusalem. Kaya't ibibili mo ng buong sikap ang salaping ito ng mga toro, mga lalaking tupa, mga kordero, pati ng mga handog na harina, at ng mga handog na inumin ng mga yaon, at iyong ihahandog sa ibabaw ng dambana ng bahay ng inyong Diyos na nasa Jerusalem. At anumang akalain mong mabuti at ng iyong mga kapatid na gawin sa labis sa pilak at ginto, gawin ninyo ayon sa kalooban ng inyong Diyos. At ang mga sisidlang nabigay sa iyo na ukol sa paglilingkod sa bahay ng iyong Diyos, ibigay mo sa harap ng Diyos sa Jerusalem. At anumang kakailanganin pa sa bahay ng iyong Diyos na ipagkakailangan mong ibigay, ibigay mo na mula sa bahay ng kayamanan ng hari. At akong si Artaherjes na hari, nagpasya sa lahat
ng mga taga-ingat yaman na nasa dako roon ng ilog, na anumang hingin sa inyo ni Ezra na saserdote, na kalihim sa kautusan ng Diyos ng langit, ibigay ng buong sikap. Hanggang 100 talentong pilak, at hanggang 100 takal ng trigo, at 100 bath ng alak, at 100 bath ng langis, at asin na walang tasa. Anumang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Sapagkat bakit magkakaroon ng puot ng Diyos laban sa kaharian ng hari at ng kanyang mga anak? Pinatutuhanan din naman namin sa inyo na tungkol sa sino man sa mga saserdote at mga Levita, mga awit, mga tagatanod pinto, mga netineo, o mga lingkod sa bahay na ito ng Diyos, ay hindi marapat na lapatan sila ng buwis, kabayaran o upa. At ikaw, Ezra, ayon sa karunungan ng iyong Diyos na nasa iyong kamay, maghalal ka ng mga mahistrado at mga hukom na makakahatol sa buong bayan na nasa dako roon ng ilog, niyaong lahat na nakatatalos ng mga kautusan ng iyong Diyos, at turuan ninyo yaong hindi nakakaalam. At sino mang hindi tumupad ng kautusan ng iyong Diyos at ng kautusan ng hari, gawin sa kanya ang kahatulan ng buong sikap, maging sa kamatayan, o sa pagtatapon, o sa pagsamsam ng mga pag-aari, o sa pagkabilanggo. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng ating mga magulang, na naglagak ng ganyang mga bagay na gaya nito sa puso ng hari, na pagandahin ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. At nagdulot sa akin ng kahabagan sa harap ng hari at ng kanyang mga kasangguni, at sa harap ng lahat na may kayang prinsipe ng hari. At ako'y tumibay ayon sa kamay ng Panginoon kong Diyos na sumasa akin. At ako'y magpisan mula sa Israel ng mga pangulong lalaki upang magsiahong kasama ko. Ezra, Kabanatang 8. Ito nga ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. At ito ang talahan ng lahi nila na nagsiahong kasama ko mula sa Babylonia, sa paghahari ni Artajerjes na hari. Sa mga anak ni Phineas, si Gerson. Sa mga anak ni Itamar, si Daniel. Sa mga anak ni David, si Hatus. Sa mga anak ni Sekanias. Sa mga anak ni Pharos, si Zacarias, at kasama niya na nabilang ayon sa talaan ng lahi ang mga lalaki na 150. Sa mga anak ni Pahat Moab, si Eliehoenai, na anak ni Zarahias, at kasama niya ay 200 lalaki. Sa mga anak ni Sekanias, ang anak ni Hahaziel, at kasama niya ay 300 lalaki. At sa mga anak ni Adin, si Ebed, na anak ni Jonathan, at kasama niya ay 50 lalaki. At sa mga anak ni Elam, si Isaiah, na anak ni Atalias, at kasama niya ay 70 lalaki. At sa mga anak ni Sipatias, si Zebadias, na anak ni Mikael, at kasama niya ay 80 lalaki. Sa mga anak ni Joab, si Obadias, na anak ni Jeiel, at kasama niya ay 218 lalaki. At sa mga anak ni Solomit, ang mga anak ni Josefias, at kasama niya ay 160 lalaki. At sa mga anak ni Bibay, si Zacarias,
na anak ni Bibay, at kasama niya ay 28 lalaki. At sa mga anak ni Azgad, si Johanan na anak ni Katan, at kasama niya ay 110 lalaki. At sa mga anak ni Adonikam na siyang mga huli, at ang mga ito ang kanilang mga pangalan: Eliphelet, Giel, at Simaiyas, at kasama nila ay 60 lalaki. At sa mga anak ni Bigvai, si Utay at si Zabud, at kasama nila ay 70 lalaki. At pinisang ko sila sa ilog na umagos patungo sa Ahava, at dooy nangagpahinga kaming 3 araw. At aking minasdan ang bayan at ang mga saserdote, at walang nasumpungan doon sa mga anak ni Levi. Na magkagayoy, ipinasunod ko si Eliezer, si Ariel, si Simaiyas, at si Elnatan, at si Harib, at si Elnatan, at si Natan, at si Sakarias, at si Misulam, na mga pangulong lalaki, gayon din si Joarib, at si Elnatan, na mga tagapagturo. At aking sinugo sila kay Ido na pangulo sa dako ng Kasipiya, at aking sinaysay sa kanila kung ano ang kanilang nararapat sabihin kay Ido at sa kanyang mga kapatid na mga Netineo sa dako ng Kasipiya, upang sila'y mangagdala sa atin ng mga tagapangasiwa sa bahay ng ating Diyos. At ayon sa mabuting kamay ng ating Diyos na sumasa atin, ay nagdala sila sa atin ng isang lalaki na matalino sa mga anak ni Mahali, na anak ni Levi, na anak ni Israel, at si Serebias, pati ng kanyang mga anak na lalaki at mga kapatid, 18. At si Hasabias, at kasama niya si Isaya sa mga anak ni Merari, ang kanyang mga kapatid at kanyang mga anak na lalaki, 20. At sa mga Netineo na ibinigay ni David at ng mga pangulo sa paglilingkod sa mga Levita, 220 Netineo. Silang lahat ay nasaysay ayon sa pangalan. Na magkagayoy, nagtanyag ako ng ayuno doon sa ilog ng Ahava, upang tayo'y magpakababa sa harap ng ating Diyos, upang humanap sa Kanya ng matuwid na daan, sa ganang atin at sa ating mga bata, at sa lahat ng ating pag-aari. Sapagkat ako'y nahiyang humingi sa hari ng pulutong na mga sundalo at ng mga mangangabayo upang tulungan tayo laban sa mga kaaway sa daan. Sapagkat aming sinalita sa hari na sinasabi, ang kamay ng ating Diyos ay sumasa kanilang lahat na humahanap sa Kanya sa ikabubuti. Ngunit ang Kanyang kapangyarihan at ang pag-iinit ay laban sa kanilang lahat na nagpapabaya sa Kanya. Sa gayoy nangag-ayuno tayo at nagsidalangin sa ating Diyos dahil dito, at dininig niya tayo. Na magkagayoy iniwalay ko ang 12 sa mga puno ng mga saserdote. Sa makatuwid bagay si Serebias, si Hasabias, at 10 sa kanilang mga kapatid na kasama nila. At tinimbang sa kanila ang pilak at ang ginto at mga sisidlan sa makatudbagay ang handog sa bahay ng ating Diyos na pinaghandugan ng hari at ng kaniyang mga kasangguni at ng kaniyang mga prinsipe at ng buong Israel na nakaharap doon. Akin ngang tinimbang sa kanilang kamay ay 650 talentong pilak
at mga pilak na sisidlan ay 100 talento, sa ginto ay 100 talento, at 20 mangkok na ginto na may 1,000 dariko, at 2 sisidlan na 7 makinang na tanso na halagang gaya ng ginto. At sinabi ko sa kanila, kayo'y banal sa Panginoon, at ang mga sisidlan ay natatalaga, at ang pilak at ang ginto ay kusang handog sa Panginoon, na Diyos ng inyong mga magulang. Magsipagbantay kayo at ingatan ninyo hanggang sa inyong matimbang sa harap ng mga puno ng mga saserdote at ng mga Levita at ng mga prinsipe ng mga sangbahayan ng mga magulang ng Israel sa Jerusalem, sa mga silid ng bahay ng Panginoon. Sa gayoy tinanggap ng mga saserdote at ng mga Levita ang timbang ng pilak at ginto at ng mga sisidlan upang dalhin sa Jerusalem, sa bahay ng ating Diyos. Na magkagayoy, nagsiyaon tayo mula sa ilog ng Ahava na 12 araw ng unang buwan upang pumaroon sa Jerusalem. At ang kamay ng ating Diyos ay sumasa atin, at iniligtas niya tayo sa kamay ng kaaway at sa buwabakay sa daan. At tayo ay nagsadating sa Jerusalem at nagsitahan doon na 3 araw. At na 4 na araw, ang pilak at ang ginto at ang mga sisidlan ay natimbang sa bahay ng ating Diyos sa kamay ni Meremoth na anak ni Urias na saserdote. At kasama niya si Eleazar na anak ni Phinehas. At kasama nila si Josabad na anak ni Hiswa. At si Noadias na anak ni Binui na mga Levita. Ang kabuuan sa pamagitan ng bilang at ang timbang at ang buong timbang ay nasulat ng panahong yaon. Ang mga anak sa pagkabihag na nagsipanggaling sa pagkatapon ay nangaghandog ng mga handog na susunugin sa Diyos ng Israel. 12 toro sa ganang buong Israel, 76 na lalaking tupa, 77 kordero, 12 kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan. Lahat ng ito'y handog na susunugin sa Panginoon. At kanilang ibinigay ang mga bilin ng hari sa mga satrapa ng hari at sa mga tagapamahala sa dako roon ng ilog. At kanilang pinasulong ang bayan at ang bahay ng Diyos. Ezra, Kabanatang 9. Nang magawa nga ang mga bagay na ito, ang mga prinsipe ay nagsilapit sa akin na nangagsasabi, ang bayan ng Israel at ang mga saserdote at ang mga Levita ay hindi nagsihiwalay sa mga bayan ng mga lupain, na nagsisigawa ng ayon sa kanilang mga karamaldumal sa makatudbagay ang mga Kananeo, ang mga Hiteo, ang mga Feriseo, ang mga Hebuseo, ang mga Amonita, ang mga Moabita, ang mga taga-Ehipto at mga Amorheo, sapagkat kinuha nila ang kanilang mga anak na babae sa ganang kanilang sarili at sa kanilang mga anak na lalaki, na anupat ang banal na binhi ay nahalo nga sa bayan ng mga lupain. Oo, ang kamay ng mga prinsipe at ng mga pinuno ay naging puno sa pagsalangsang na ito. At nang mabalitaan ko ang bagay na ito, aking hinapak ang aking suot at ang aking balabal, at binalta ko ang buhok ng aking ulo at ng aking baba, at ako'y naupong natitigilan. Na magkagayoy, nagpipisan sa akin ang lahat na nanginginig sa mga salita ng Diyos ng Israel,
dahil sa pagsalangsang nila na sa pagkabihag. At ako'y naupong natitigilan hanggang sa pag-aalay sa hapon. At sa pag-aalay sa kinahapunan ay babangon ako sa aking pagkapakumbaba, nahapak ang aking suot at ang aking balabal, at ako'y lumuhod ng aking mga tuhod, at iniunat ko ang aking mga kamay sa Panginoon kong Diyos. At aking sinabi, O aking Diyos, ako'y napahiya at namula na itaas ang aking muka sa iyo, na aking Diyos, sapagkat ang aming mga kasamaan ay nagsilala sa aming ulo, at ang aming sala ay umabot hanggang sa langit. Mula ng mga kaarawan ng aming mga magulang ay naging totoong salarin kami hanggang sa araw na ito. At dahil sa aming mga kasamaan, kami, ang aming mga hari, at ang aming mga saserdote ay nangabigay sa kamay ng mga hari ng mga lupain, sa tabak, sa pagkabihag, sa pagkasamsam, at sa kahihiyan ng mukha, gaya sa araw na ito. At ngayon sa sandaling panahon ay napakita ang biyaya na mula sa Panginoon naming Diyos, upang iwan sa amin ang isang nalabi na nakatanan at upang bigyan kami ng isang pako sa kanyang dakong banal, upang palinawin ng aming Diyos ang aming mga mata, at bigyan kami ng kaunting kabuhayan sa aming pagkaalipin. Sapagkat kami ay mga alipin, gayon may hindi kami pinabayaan ng aming Diyos sa aming pagkaalipin, kundi naggawad ng kaawaan sa amin sa paningin ng mga hari sa Persia, upang bigyan kami ng kabuhayan, upang itayo ang bahay ng aming Diyos, at upang husayin ang sira ni Aon, at upang bigyan kami ng kuta sa Huda at sa Jerusalem. At ngayon, O aming Diyos, anong aming sasabihin pagkatapos nito? Sapagkat aming pinabayaan ang iyong mga utos, na iyong iniutos sa pamagitan ng iyong mga lingkod na mga propeta, na nangagsasabi, ang lupain na inyong pinaroroonan upang ariin ay maruming lupain dahil sa mga karumihan ng mga bayan ng mga lupain, dahil sa kanilang mga karumaldumal na pinuno sa dulot-dulo ng kanilang karumihan. Ngayon nga'y huwag ninyong ibigay ang inyong mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki, ni kunin man ninyo ang kanilang mga anak na babae sa ganang inyong mga anak na lalaki, ni hanapin ang kanilang kapayapaan o ang kanilang kaginawahan magpakilanman, na kayo'y bagay magsilakas at magsikay ng buti ng lupain, at iwan ninyo na pinakamana sa inyong mga anak magpakilanman. At pagkatapos ng lahat na dumating sa amin dahil sa aming masamang mga gawa, at dahil sa aming malaking sala, sa paraang ikaw na aming Diyos ay nagparusa sa amin ng kulang kaysa marapat sa aming mga kasamaan, at binigyan mo kami ng ganitong nalabi. Amin ba uling sisirain ang iyong mga utos at makikipisan ng mahigpit sa mga bayan na nagsisigawa ng mga karamaldumal na ito? Hindi ka ba magagalit sa amin hanggang sa iyong malipol kami, na anupat huwag magkaroon ng nalabi o ng sinumang nakatanan? O Panginoon, na Diyos ng Israel, ikaw ay matuwid, sapagat kami ay naiwan na isang nalabi na nakatanan, na gaya sa araw na ito. Narito kami ay nangasa harap mo sa aming sala, sapagkat walang makatatayo sa harap mo dahil dito. Ezra, Kabanatang 10. Habang si Ezra nga ay dumadalangin at nagpapahayag ng kasalanan na umiiyak at nagpapatira pa sa harap ng bahay ng Diyos,
nagpipisan sa kanya mula sa Israel ang isang napakalaking kapisanan ng mga lalaki at mga babae at mga bata, sapagkat ang bayan ay umiyak na mainam. At si Sikaniyas na anak ni Hiel, na isa sa mga anak ni Elam, ay sumagot at nagsabi kay Ezra, "Kami ay nagsisalangsang laban sa ating Diyos at nangag-asawa sa mga babaeng taga-ibang bayan ng lupain. Gayunman, may pag-asa sa Israel tungkol sa bagay na ito. Ngayon nga'y mga kipagtipan tayo sa ating Diyos na ating ihiwalay ang lahat na asawa at ang mga ipinanganak nila ayon sa payo ng aking Panginoon at niyaong mga manginginig sa utos ng ating Diyos at gawin ayon sa kautusan. Bumangon ka, sapagkat bagay na ukol sa iyo at kami ay sumasa iyo. Magpakatapang kang mabuti at iyong gawin." Na magkagayoy tumindig si Ezra at pinasumpa ang mga puno ng mga saserdote, ang mga Levita at ang buong Israel na kanilang gagawin ayon sa salitang ito. Sa gayoy sumumpa sila. Na magkagayoy tumindig si Ezra mula sa harap ng bahay ng Diyos at naparoon sa silid ni Johanan na anak ni Eliasib. At nang siya'y dumating doon, siya'y hindi kumain ng tinapay o uminuman ng tubig, sapagkat siya'y nanangis dahil sa pagsalangsang nila sa mga pagkabihag. At siya'y gumawa ng pahayag sa hudat Jerusalem sa lahat ng mga anak sa pagkabihag, na sila'y magpipisan sa Jerusalem. At yaong hindi pumaroon sa loob ng 3 araw, ayon sa payo ng mga prinsipe at ng mga matanda, lahat niyang pag-aari ay sasamsamin, at ihiwalay siya sa kapisanan ng sa pagkabihag. Na magkagayoy ang lahat na lalaki ng Huda at Benjamin ay nagpipisan sa Jerusalem sa loob ng 3 araw. Siyang ika-9 na buwan ng ika-20 araw ng buwan. At ang buong bayan ay naupo sa luwal na dako sa harap ng bahay ng Diyos, na nanginginig dahil sa bagay na ito at dahil sa malakas na ulan. At si Ezra na saserdote ay tumayo at nagsabi sa kanila, "Kayo'y nagsisalangsang at nangag-asawa ng mga babaeng taga-ibang bayan upang palalain ang sala ng Israel. Ngayon nga'y mangagpahayag kayo sa Panginoon, sa Diyos ng inyong mga magulang, at inyong gawin ang kaniyang kalooban, at magsihiwalay kayo sa mga bayan ng lupain, at sa mga babaeng taga-ibang bayan." Na magkagayoy, ang buong kapisanan ay sumagot at nagsabi ng malakas, "Kung ano ang iyong sinabi tungkol sa amin, gayon ang nararapat naming gawin. Ngunit ang bayan ay marami at panahong maulan, at kami ay hindi makatatayos sa labas. Nito man ay gawa sa 1 araw o 2, sapagkat kami ay nagkasalang mainam sa bagay na ito. Mahalal ngayon ang ating mga prinsipe sa buong kapisanan, at magsiparito sa takdang panahon yaong lahat na nangasa ating mga bayan na nangag-asawa sa mga babaeng taga-ibang bayan, at pumaritong kasama nila ang mga matanda ng lahat na bayan at ang mga hukom doon, hanggang sa mga mabangis na kapuotan ng ating Diyos ay mahiwalay sa atin, hanggang sa ang bagay na ito ay matapos. Si Jonathan lamang na anak ni Asael at si Jaaziyas na anak ni Tikva ang tumayo laban sa bagay na ito, at si Misulam at si Sabitay na Levita ang tumulong sa kanila. At ginawang gayon ng mga anak sa pagkabihag. At si Ezra na saserdote na kasama ng ilang mga pangulo na mga sangbahayan ng mga magulang, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, at silang lahat ayon sa kanilang mga pangalan, ay nangaghiwalay
at sila'y nangaupo sa unang araw ng 10 buwan upang litisin ang bagay, at kanilang tinapos ang tungkol sa lahat na lalaki na nangag-asawa sa mga babaeng taga-ibang bayan ng unang araw ng unang buwan. At sa mga anak ng mga saserdote ay nangasumpungan na nangag-asawa sa mga babaeng taga-ibang bayan, sa mga anak ni Hisua, na anak ni Josadek, at sa kaniyang mga kapatid, si Maasiyas, at si Eliezer, at si Jarib, at si Gedalias. At sila'y nangakipagkamay na kanilang ihiwalay ang kanilang mga asawa. At yamang mga salarin, sila'y nangaghandog ng isang lalaking tupa sa kawan dahil sa kanilang sala. At sa mga anak ni Emir, si Hanani at si Sibadias, at sa mga anak ni Harim, si Maasiyas, at si Elias, at si Simeiyas, at si Jiel, at si Osias, at sa mga anak ni Fasor, si Elionai, si Maasiyas, si Ismael, si Natanael, si Josabad, at si Ilasa, at sa mga Levita, si Josabad, at si Simi, at si Kilaya, na siya ring Kilita, si Petaiya, si Huda, at si Eliezer. At sa mga mang-aawit, si Eliasib, at sa mga tagatanod pinto, si Silom, at si Telem, at si Uri. At sa Israel, sa mga anak ni Paros, si Ramya, at si Iziyas, at si Malkiyas, at si Miyamim, at si Ilyasar, at si Malkiyas, at si Benaiyas. At sa mga anak ni Elam, si Mataniyas, si Sakarias, at si Jiel, at si Abdi, at si Herimoth, at si Eliya. At sa mga anak ni Satu, si Elio Inay, at si Eliasib, si Mataniyas, at si Herimoth, at si Sabad, at si Asiza. At sa mga anak ni Bibay, si Johanan, si Hananias, si Sabay, at si Atlay. At sa mga anak ni Bani, si Misulam, si Maluk, at si Adaiyas, si Hasub, si Sial, at si Ramoth. At sa mga anak ni Patat Moab, si Adna, at si Chiliyay, si Binaiyas, si Maasiyas, si Mataniyas, si Bisalil, at si Binui, at si Manases. At sa mga anak ni Harim, si Eliezer, si Isiya, at si Malkiyas, si Simeiya, si Simeon, si Benamin, si Maluk, si Simarias. Sa mga anak ni Hasum, si Matinay, si Matata, si Zabad, si Elipelet, si Hirimai, si Manases, at si Sami. Sa mga anak ni Bani, si Maadi, si Amram, at si Uwel, si Binaiyas, si Bidiyas, si Chiluhi, si Vanias, si Merimoth, si Eliasib, si Mataniyas, si Matinay, at si Jaasai, at si Bani, at si Binui, si Simi, at si Selemias, at si Nathan, at si Adaiyas, si Maknadbay, si Sasai, si Sarai, si Asariel, at si Selemias, si Simarias, si Salum, si Amarias, si Joseph. Sa mga anak ni Nebo, si Jehiel, si Matitias, si Sabad, si Sibina, si Jadaw, at si Joel, si Binaiyas. Lahat ng mga ito'y nangag-asawa sa mga babaeng taga-ibang bayan, at ang iba sa kanila ay may mga asawang pinagkaroonan ng mga anak.